Ito po yung pag-uusapan natin, no? Strengthen in the secret place. Okay? So, yun po, no? Unang-una po ang ating, no, nakita po natin doon, no, na baga merong nangyaring naganap na yung sikreto na kumbaga po, nasa private po na pagtatalaga o pag-a-anoint kay David. Amen? So, makita po natin doon, maraming kapatid na kumbaga tinawag ng kanyang magulang, pero hindi yun yung pinili ng Diyos. So meron pang isa, no, yung youngest nila na nag-aalaga ng tupa. So lahat po ng mga tinawag na yun, mga sundalo po yun, and si David po mismo siya po ay nag-aalaga po lamang ng tupa sa pastulan. So, amen? So ito po yung ating pag-uusapan ngayon. So yun po yung tanong kanina, no, nagtataka ba tayo, kumbaga, dumating ba sa buhay natin or nagtataka ba tayo na tinawag na tayo ng Panginoon Diyos pero hindi pa tayo inilagay doon sa mismong lugar or sa posisyon na ipinagkatawag sa atin. Amen? So, ito po yung una, no, yung sinabi sa dyan sa 12, no, bumangon ka at pahiran mo siya sapagkat siya ang pinili ng Panginoon. Amen? So, yun po, no, hindi po si Eliab na matikas, hindi yung iba pang kapatid ni David. Okay? Yung pinili. Okay? Hindi po yung mga sundalo yung pinili, mga kapatid. Kundi ang bunsong kapatid, no, ang bunsong kapatid nila na naabala sa pagbabantay ng tupa. So si David ang pinili. Amen? So at doon po mismo sa gitna ng kanyang mga kapatid, no, sa kanyang pamilya, habang siya po siguro amoy pastulan si David, no, at may mga malamang may hawak na tungkod dito. So doon po siya pinahiran ng langis ni Samuel. So alam po kung sa hindi po nakakalam, no, yung langis po nung araw is yun po yung pang-anoint, no, na ginagamit, no, sa mga taong mga hinirang ng Panginoon. Amen? So pinahiran siya ng langis ni Samuel. Subalit po, pansin po ba natin, no, na kahit pinahiran na po siya ng Panginoon Diyos ng hari or bilang hari, is hindi pa siya iniluklok doon sa mismong palasyo. Kasi si Saul po yung kilala dito na hari. Pero dito that time po, sa binasa po natin, nangyari po yung pag-anoint kay David. Okay? Pero inanoint na siya ng Panginoon Diyos, ngunit hindi pa siya iniluklok sa palasyo. Okay? Hindi pa siya in-install as a king. Amen? So bumalik pa rin siya doon sa ginagawa niya, sa pastulan. So nag-aalaga pa rin siya ng tupa. Amen? So minsan po tayo, no, minsan kahit tinawag na tayo ng Panginoon Diyos, babalik pa rin tayo doon sa tahimik na lugar. Katulad ng mga normal lang na ginagawa po natin. Amen? So bakit po? No? Dahil bago ka ihayag ng Diyos sa publiko, huhubugin ka muna niya doon sa private, no? Sa pribado. Amen? So marami po sa atin yung mga nagnanais na gamitin tayo ng Panginoon Diyos. Maaring may mga panalangin tayo, Lord, kailan niyo po ba ako gagamitin? Meron po bang nagnanalangin ng ganon? Or baka panalangin natin, bakit ako lagi, Lord? Bakit ako lagi, Lord? Okay? So, matutuwa po ang Panginoon po natin kung yun po ang ating hinihiling. Lord, kailan niyo po ba ako gagamitin? Saan niyo po ba ako gagamitin? No, maaring marami sa atin yung nagnanais na gamitin tayo ng Diyos ng malawakan. Amen? Ngunit, yung proseso po ng Diyos ay hindi po yan palaging mabilis. No, what I mean, may time siya, no, na right time. Amen? Ang Panginoon Diyos, hindi po yan palaging mabilis. Ito, mabilis. Smooth. Lord willing to. Amen? No? No? Ito ay will ng Lord. Hindi to smooth, hindi to God's will. No, ang proseso pa ng Diyos ay hindi palaging mabilis at hindi rin po laging pansin ka ng tao. Amen? Hindi ako pinapansin. Hindi ito will ng Lord. Hindi ito gawa ng Lord kasi hindi naman po ako napapansin sa church. Okay? So tulad po ni David, mga kapatid, ang pagtawag, no, ay nauuna sa pagtatalaga.
Amen? And ang pagpili ay nauuna sa pagpapakita. Amen? At yung pagpapahid ay nauuna doon sa pagluluklok. Amen? So, ito po, okay? Si David po, mga kapatid, no, pinili po siya kahit hindi naman po siya madalas nakikita o napapansin, no? So, amen. So, sige po, unang-unang ano po, pasunod po niyo, no? So, pinili po, no, kahit hindi po siya, si David, pinili po siya kahit hindi po siya napapansin. Amen? So, sino ba yung madalas nating piliin? Okay? For example, sa kahisya or for example sa or sa mata ng tao, sino kaya yung madalas nating pinipili? 'Di ba po yung may mga itsura, yung may galing, yung may karanasan, ito kasi bahasa na to. Ito pogi. Okay? Ito magaling to. Ito yung pipiliin natin. Okay? Paano naman po no kung ang pinili ng Diyos ay yung hindi mo inaasahan? Amen? No, paano naman po kung ang pinili ng Diyos ay yung hindi mo or hindi natin inaasahan? Okay? Okay, so si Eliab po, no? At ang kanyang mga kapatid, amen? Si Eliab at ang kanyang mga kapatid ay mga sundalo po ito. Okay? May mga itsura ito, may mga karanasan, ngunit hindi po sila yung pinili ng Panginoon Diyos. No, na maging hari, kasunod na hari. Okay? So si David po, siya po ay pinakabunso and siya po ay pinakabunso na sa kanila magkakapatid and siya po ay natatangi lang, siya po ay nag-aalaga po ng tupa. And hindi siya kasama doon sa unang mga tinawag. Kumbaga po, baka ito. Kasi kumbaga sa mata ng tao, ito pipiliin natin yung may mga itsura, may mga kaaya-ayang yung pangatindig nila. Amen? So, kung sa mata po ng tao, yun po yung pipiliin. Okay? Pero si David po, kung pipiliin lang man lang ng Diyos ay yung mga magpapastol, maaring marami namang pastol noon. Okay? Maari ding maraming pastol din that time. And kung magandang lalaki man lang ang pipiliin ng Panginoon Diyos sa LOG, malilito siguro. Hindi. Hindi malilito ang Panginoon Diyos. Amen? Alam ng Panginoon Diyos kung ano yung pipiliin niya. Okay? So, dito po, kung kagat sa magandang lalaki, no, kung magandang lalaki lang ang pinipili talaga ng Panginoon Diyos, kung yun yung basihan ng Panginoon Diyos, pero marami din namang kabataan that time. Bakit si David? Okay? Maraming mga kabataang lalaki naman siguro that time na may mga kaaya-ayang anyo. So, kung bata naman ang pinipili ng Panginoon Diyos, is maaring marami ding mga kabataan, no, na pwedeng piliin ng Panginoon Diyos. Pero bakit po si David? Amen? So, sabi po dito, no, ngunit dito po ay pinapahayag po ng Diyos kung ano ang dahilan kung bakit natatangi na si David. Amen? So sabi po dyan sa 1 Samuel po, no, 13:14, "But now your kingdom shall not endure. The Lord has sought out for himself a man after his own heart." Amen? "And the Lord has appointed him as ruler over his people because you have not kept what the Lord commanded you." So ano po yan? A man after his own heart. Amen? So ang Panginoon po ay humanap para sa kanya ng isang lalaking ayon sa kanyang sariling puso. Amen? No? At iniutos ng Panginoon na siya ang mamumuno sa kanyang bayan na pinili na Israel. Amen? Yung bayang Israel. So ang dahilan po kung bakit si David, no, ang pinili ay dahil siya ay isang lalaking ayon sa puso ng Diyos. Amen? So, iyon po yung kaibahan sa kanya ni David. Amen? Hindi ang kanyang itsura, hindi ang kanyang edad, hindi ang kanyang galing, kundi ang kanyang puso. Amen? Kahit gaano pa tayo kagaling sa Biblia, kung hindi po tayo nakikinig na salita ng Panginoon Diyos habang preaching, hindi nakikita sa puso natin. Amen? So, hindi po talaga.
Mahirap po yun. Kahit gaano pa tayo galing sa mga gawain, kahit pikitan pa natin yan, memorize natin yung bagay na yan. Hindi po yan sa edad natin, sa karanasan natin, hindi po yan ang pipiliin ng Diyos. Kundi ang puso natin. Amen? Katulad po ni David. Okay? Ang puso po ni David, yun po ang naging basihan ng Diyos sa puso ni David. Amen? So, tayo po, ang pamantayan po ng tao ay panlabas. Tama? Lagi natin pinipili. Siyempre, pogi, matangkad, or merong mga gustong tayong mga standard, no? May mga sarili tayong standard. Amen? So, sabi niya kay Samuel po, no? Sa 7, okay? Sabi sa verse 7, sabi po dyan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, yon. So, but the Lord said to Samuel, do not look at his appearance. No, sinabi po ito no, sa kanyang, kumbaga nung pinili yung sila Eliab, okay, yung mga kapatid niya. So, sabi niya, no, not look at his appearance or at the height of his stature, because I have rejected him. For God sees not as man sees. For man looks at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. Amen? No, kahit gaano pa kapogi o kaganda yung katabi mo, kung ang puso naman yan ay puno ng galit, puno ng inis, puno ng paghihigante, puno ng panlilibak, tama ba ang lilibak? No, puno ng gossiping, puno ng mga hindi ka aya-aya sa Diyos. Isipin na lang po natin kung hindi nakakalugod yung puso natin. Amen? No? So, kahit gaano man po, yan, hindi po malulugod po ang Panginoon Diyos. Kahit gaano ka pa kaganda, kahit gaano ka pa kaganda sa mata ng tao. Pero ang Diyos po ay hindi tumitingin po doon sa ating panlabas na nyo. Amen? Kundi sa puso po ng bawat isa natin. Kundi sa puso po tumitingin ang ating Panginoon Diyos. Amen? So maraming hindi napapansin sa church. Okay? Marami pong hindi napapansin sa church. Amen? So, tignan mo yung katabi mo kasi para mapansin siya ngayon. Okay? So, marami pong hindi napapansin sa church. Yeah, totoo po yan. Maraming hindi napapansin sa simbahan. No? Yung mga, at madalas po, yung mga tahimik po yung hindi napapansin. Yung mga tahimik, what I mean is yung mga, maaring mga tagalinis, mga tagapunas. Okay? Pero sila po ang pinili ng Diyos. Maaring sila po ang pinili ng Diyos dahil sa kanilang puso. Okay? So maaring yung mga tahimik lang pala yung katabi mo dyan, pero pumunta yan kahapon dito, naglinis, nagpunas, para hindi mahirapan yung mga elder niya, or yung pastor niya, or yung sa araw ng, church bukas, punta nga ako ng simbahan, ayusin ko na yung upuan, linisin ko na yun, magpunas-punas na ako doon, baka maaring katabi nyo dyan, siya po ay tahimik lang, pero hindi niya sinasabi. Pumunta siya dito para maglinis. Okay? Yun po ay madalas po na hindi napapansin, hindi natatawag dito sa harapan, pero maaring sila po ay pinili ng Diyos dahil sa kanilang puso. Amen? So, and na-experience na din po ba natin, or maramdaman na tinawag ka na ng Diyos, pero parang walang nangyayari. Okay? So bakit po kaya, bakit kaya pinili ka na bakit kaya kahit pinili ka na ng Diyos, hindi pa rin agad tayo o hindi pa rin agad binibigay yung posisyon o tagumpay or katagumpayan sa atin. Okay? So si David po ay pinahiram po ni Samuel, okay? Ng langis. Okay? At sa gitna ng kanyang mga kapatid, na si Eliab, si Abinadab, si Shama. Amen? Okay? So yun po, doon sa harapan ng kanyang pamilya. Amen? So, ang pagpapahid po mga kapatid ay simbolo po ito ng pagtawag. Ngunit may panahon pa po ng paghahanda. Amen? So anointed but not yet appointed. Amen? So, ito po, mahalaga po yung paghahanda. Amen? Kahit sa atin ngayon, kahit sabihin natin ikaw na yung pinakamataas sa kaisya or sa kung anong organization na meron tayo, kahit ikaw na yung pinakamataas, kailangan mo pa rin ng maaring mentor. Amen? Kasi kung nagtuturo ka lang lagi, pero kung wala naman ding pumapasok sa atin, mauubos tayo. Okay? So,
kumbaga mauubos at mauubos tayo. Kailangan din nating ng mentor. So kahit ako po mga kapatid, no, kahit kami po ay need po namin ng mentor. Amen? No, at alam ko po 'yan sa aking sarili. Amen? Kung tayo po, kung ikaw po wala pang mentor, no? Intentionally po na maghanap ka ng mentor na maaaring may mentor mo. Pwede po ba kitang maging mentor? Pwede po ba kitang maging... No, ikaw na maghanap. Ikaw na mismo maghanap kung wala ka pang mentor. Kasi mahalaga sa atin, lalo na tayo mga Kristiyano, need natin talaga ng mga mentor. At yun po yung maghahanda sa atin din. Amen? Yung tutulungan niya tayo sa ating paghahanda. Kasi, yun po, lahat tayo ay need natin ng mentor. So, halimbawa po, no? Kumbaga, isang kabataang, kumbaga talagang ikaw ay tinawag ka ng Diyos. Okay? Tinawag ka ng Diyos sa ministeryo. No, nandun yung pangitain, at nandun yung pag-alab ng iyong puso. Okay? Ngunit, kailangan mo munang huhubugin. Okay? Sa simpleng paglilingkod bago itaas ng Diyos. Okay? So, meron po akong kakilala, no, either 7 or 8 years na po siyang nakakilala sa Panginoon Diyos at naglilingkod. So, nagsimula siyang maglingkod sa Panginoon. Kung tutuusin po, ay hindi mo po makita talaga sa kanya yung pagiging isang katangian ng leader. Okay? So, sa lahat po ng kasama niya, ng mga kabataan or mga kasamahan niya, ay siya po talaga yung hindi mo makitaan na leader o magkaroon ng katangian na isang leader. Okay? So, unang-una po, alam niyo po, unang-unang ginawa sa kanya ng Panginoon Diyos ay inilagay ng Diyos sa kanyang puso yung magkaroon siya ng mag-desire siya na kahit papano makatulong siya sa gawain ng church, sa gawain ng Panginoon Diyos, and lalong higit noon, makatulong siya sa kanyang pastor. No? So, kahit papano po, yun po ang ninanais niya na makatulong siya sa gawain ng Panginoon at yung makatulong siya sa kanyang pastor. Amen? So yun po ang inilagay ng Diyos sa kanya, no? Yung desire sa kanyang puso. Okay? So, alam niyo po, no, ang pinagkaloob po. At nangyari po yun, no, nakapaglingkod siya, pinagkaloob po ng Diyos, binigyan siya ng opportunity na makatulong siya sa gawain, lalo na sa kanyang pastor kahit papano. Amen? So kahit 4 po o 3 na lang silang nag-aaral ng banal ng Biblia, so kahit 4 o 3 na lang silang nagba-Bible study, no, tuloy pa rin. No, nandun pa rin yung suporta niya sa kanyang pastor o sa gawain ng simbahan. Amen? So, okay, so kumbaga, sinasabi na, no, dumating yung time na parang sinasabihan na siya na magpapastor tong batang ito, maaaring magpapastor talaga tong batang ito. No? Pero, alam niyo mga kapatid, ay dumating yung time, no, na may first time pa lang siyang na-meet na tao, pero napagkamalan talaga siyang pastor. Okay? Napagkamalan siyang pastor o ikaw ba yung namumuno dito, no, leader, no, yung tao na yun, kahit first time niya lang na-meet. Okay? At napagkakamalan siya ng pastor. Pero kahit siya po, no, kahit mismo siya ay hindi siya kumbinsido, no, sa mga sinasabi ng iilan. Kumbaga tinatanggihan niya, hindi po, no. Kasi nga po, kahit siya hindi niya alam o hindi niya makita, no, hindi niya makitaan sa kanyang sarili mismo, no. Hindi niya makitaan na siya po ay sa isang katangian ng pagiging leader or maging pastor. Amen? So alam nyo, mga kapatid, no, pastor na din po siya ngayon. Amen? Nagpapastor na din po siya ngayon yung mga bagay ng katulad ng ginagawa sa kanya, no? So pastor na din po siya ngayon. Pero kahit siya po ay hindi po siya kumbinsido sa mga sinasabi ng iilan, kasi nga po hindi mo talaga makitaan sa kanya yung pagiging leader o pastor. Pero alam niya na siya ay pinili ng Diyos para sa tungkulin ng pagpapastor, no? Yung pastoral ministry na nung pagkatawag sa kanya. Amen? So hindi ko po sinasabi po na tapos na ang Panginoon Diyos sa kanya. Kumbaga, wala nang ituturo ang Panginoon Diyos sa kanya. Okay? Meron pa rin at meron. Okay? Kasi habang may buhay,
no, ay ang Panginoon Diyos ay hindi pa tapos ang Panginoon Diyos sa atin habang tayo po ay may buhay pa. Kaya tayo ngayon ay nandito ngayon kasi hindi pa tapos ang ating Panginoon. Amen? So ano man po yung nararanasan po natin ngayon mga kapatid, no, pagsubok man yan, maaaring paraan yan ng Diyos para hubugin tayo. Hahasain ka, kaya kahit walang nakakakita sa atin, sa mga ginagawa natin sa Panginoon Diyos, kahit wala nakakita sa atin na ito'y ginagawa natin para sa Panginoon Diyos, tuloy po natin 'yon, bagay na 'yon. Amen? Tuloy mo lang 'yan. Amen? Kasi diyan po tayo sa lihim na lugar hinuhubog ng Diyos bago kanya ipakilala sa publiko. Amen? So, may kabuluhan ba, no? Pastor, may kabuluhan ba? Or minsan tinatanong natin, may kabuluhan ba yung mga ginagawa natin? Or may kabuluhan po ba yung mga ginagawa ko? Lord, kahit walang nakakakita. No? Or Pastor, may kabuluhan ba yung mga ginagawa ko kahit wala naman pong nakakapansin sa akin sa ginagawa ko para sa Panginoon Diyos? Amen? So, ito po, no, sa pastulan po mga kapatid, doon sa pastulan na yon, natutunan ni David kung paano mangalaga at lumaban sa leon at sa mga oso. Amen? Nakita mo, kumbaga, sa lugar na yon, kahit walang nakakita, kahit tayo naman siguro, no? May leon na dyan, tas kailangan mo talagang labanan eh. Mag-aantay ka pa ba ng audience? Okay? Baka unahan ka. Pero dito po, what I mean po, no? Kumbaga ginagawa ni David, no? Sa pastulan or sa private na lugar, no? Doon niya natutunan. Amen? Doon niya natutunan ni David, no? Kung paano mangalaga, no, at lumaban sa mga leon at oso, no, at lalong higit doon sa magtiwala siya sa Panginoon Diyos. Amen? Kasi po ang pribadong tagumpay niya sa pastulan ang naging pundasyon ng kanyang pampublikong tagumpay laban kay Goliath. Amen? No? Kasi maaring nung time na yon, nung naglaban sila ng Goliath, marami ng tao noon. Okay? So yun po, no, dahil doon sa pastulan, no, sa tagumpay niya doon sa pastulan, no, sa pribadong lugar, no, yun po yung naging pundasyon niya ng kanyang pampublikong tagumpay sa mas malaking gawain. Amen? So, yan, no. Meron po akong naaalala, no, nung araw, meron po akong merong time po na dito po sa Yamato, maging sa Tsukuba, yung mga pastor po, wala po that time dito physically. So, di ko rin po alam sa sarili ko ng araw na yon na kung ano po yung nangyari. Ngunit bigla po akong naging pansamantalang tumayo po na bilang leader. So, hindi ko rin po alam kung anong nangyari, bakit hindi ko na malaman that time, hindi ko maalala. So, sabi ko sa sarili ko that time, no, kumbaga that time din, tagal kong hindi niyakap na ako ang leader. Hindi ako ang leader. Ang tagal kong hindi niyakap yung that time, nung araw na yon. So, sabi ko sa sarili ko, taki kong panalangin, Lord, kailan po ba kayo magpapadala ng pastor dito? Kailan po ba kayong papadala ng leader po dito? Yun po ang panalangin ko sa Panginoon Diyos. Kasi ako po, hirap po akong tanggapin na ako po yung magiging leader. Okay? Pero, lalo na, kasi hindi ko po talaga makitaan din yung aking sarili that time, no, sa pagiging leader o taga-panguna. Okay? Lalo na ng pagpapastor. So, sa kabila ng yun, mga kapatid, hindi po naging madali sa akin. Hindi po madali sa akin yung nangyari sa akin that time. Marami po mga pagsubok yung nangyari sa akin, no? And ang pinakamatindi doon, marami po akong nakaaway. Ang pinaka ano pa doon is marami din po akong naaway. Oo, talagang okay. So, hindi ko po sinasabi ito kasi proud po ako that time, no, hindi ko sinasabi sa inyo na dahil proud po ako na ako ay nang-aaway. Talaga pong totoo. Nang-aaway ako dahil sa sobra siguro na stress. So, nang-aaway po ako. Marami akong naging kaaway. Okay? So, hindi po naging madali sa akin. Hindi po naging madali sa akin yung bagay na yun na pagiging leader. Kumbagang that time. So, pinagdaanan ko po lahat ng yun. No? Pero yun po pala. Okay? So, doon ko po naunawaan mga kapatid, no, na lahat pala ng yun ay yun pa lang po ay paghuhubog sa akin ng Panginoon Diyos. Amen? Kumbaga, lahat po ng pinagdaanan ko, yun po pala ay paghuhubog sa akin ng Panginoon.
no, sa kabiguan ko. Kahit po tayo, yung mga kabiguan natin, tiisin lang po natin yan kasi hinuhubog po tayo ng Panginoon Diyos. Amen? No, doon po ako hinubog sa kabiguan, sa mga ugaling pinapakita ko na hindi nakakapag-glorify sa Panginoon Diyos. No, pero hindi ko po yung tinignan na isang pagkatalo. Amen? And lalong higit po ang ating Panginoon Diyos. Okay? At naniwala po akong ganun din po ang ating Panginoon. Amen? So, dahil habang may buhay pa po ako, amen, tayo, alam kong binibigyan pa ako ng pagkakataon ng Diyos na baguhin yung ating mindset, amen, at yung binabago pa natin yung, kumbaga, nahayaan pa natin ng Diyos na baguhin tayo. Amen? At binibigyan niya tayo ng pagkakataon na mas magtiwala sa Panginoon Diyos, sa nais niya para sa ating buhay. Amen? At dahil po doon, mga kapatid, marami po akong natutunan. Marami po akong natutunan sa lahat ng aking mga pagkakamali at hanggang ngayon po, ako po ay patuloy na hinuhubog ng Panginoon Diyos. Amen? So, bago ka po gamitin ng Panginoon, no, bago ka maging preacher, maging pastor, maging leader, maging worship leader, maaring huhubugin ka muna ng Diyos. Amen? Kung nananalangin ka ngayon ng 3 times a day, breakfast, lunch, and dinner. Okay? No, wag naman sana yung pagkakain lang tayo nanalangin. Okay? Wag naman sana yun. No, kung for example na lang, 3 times a day tayo nananalangin. Okay? Gawin mong 10 times a day. Okay? Hindi yung pagkain ha, yung pagpipray. Hindi yung pagkain, yung pagpipray. Okay? Para maliwanag po tayo. Yung pagpipray po, yung gawin natin 10 times a day. Huwag yung pagkain. Okay? So, kung sa tingin po natin tayo po ay sumusunod sa Panginoon Diyos ngayon, mas lalo pa po natin siyang, mas idoble pa po natin yung ating pagsunod, itriple pa po natin yung ating pagsunod sa Panginoon Diyos. At mas lalo natin siyang unahin. Amen? No? Sa lahat ng bagay. Kasi naniniwala po ako na wala nang mas hihigit pa sa pag-uuna natin sa Panginoon Diyos. Amen? No? Kahit ano man po yan, kahit gaano pa kaimportante yung bagay na yan, kung hindi yan ang Panginoon Diyos. Amen? Hindi po yan mas higit, kundi ang mas higit po ay ang Panginoon Diyos kung siya po ang ating inuuna. Amen? At kung sa tingin po nating tapat ka na sa Panginoon Diyos at tapat ka doon sa private place, kahit ikaw lang mag-isa, kung sa tingin po natin tapat ka na sa lugar na ikaw lang mag-isa, halos walang nakakita, yung tipong wala nakakita sa'yo, gawin mo pa rin yan, kapatid. Amen? Gawin mo at ipagpatuloy mo yan at gawin mo na may pag-ibig. Amen? So magpatuloy ka na maging tapat. Amen? Kahit walang nakakita sa'yo, magpatuloy po tayo na maging tapat. Amen? So mahirap maging maghintay doon sa katuparan ng pangako ng Diyos. Okay? Parang mahirap po at nahihirapan po ba kayo na maghintay doon sa mga pinapanalangin natin? Nahihirapan na ba kayo doon? Parang 2 years nyo na, 3 years nyo nang ipinapanalangin yan, pero hanggang ngayon hindi pa binibigay ng Diyos? Nahihirapan na ba kayo? No? Mahirap bang maghintay sa katuparan ng pangako ng Diyos? Okay? So ano po yung ginagawa natin? Ano po yung ginagawa natin habang naghihintay tayo doon sa sagot ng ating Panginoon Diyos? Okay? Ano po bang ginagawa natin? No? Or yung katagumpayan na inaantay natin na pinangako ng Panginoon Diyos. Okay? So umabot po ng maraming taon bago maging bago po maging hari si David. Okay? So umabot pa po ng maraming taon bago po siya na maging hari. Pero malamang at sa malamang nung inanoint siya, maaaring ang edad niya nasa 10 to 15, no? Para safe, 10 to 15 yung inanoint siya. So may nagsasabi po hindi. So yun po ba kasabi pong doon that time is maaari, no, para safe po, no, nandun mga kabataan niya. Okay, sa mga kabataan niya. So nasa 10 or 15. Okay, so sige po. And i-correct niyo po ako, no, pag hindi ko po pero sa pag-aaral ko po ay yun po yung talagang nakita ko sa bagay na yon. Maaaring nasa 10 or 15 po siya na time nung inanoint siya, no, nung sa pribadong lugar. Okay? Amen? So, let's proceed. So, umabot po ng maraming taon bago naging hari si David. So, may mga laban siyang hinarap. Kanino po? Kay Goliath,
kay Saul, at mismo sa sarili niyang kabiguan. Amen? Mismo sa sarili niyang kabiguan ay yun po ang kanyang, marami po siyang laban, okay, na hinarap. Ngunit ang kanyang pagkapit sa Diyos, mga kapatid, no, yun po ang humubog sa kanya, no, bilang isang lalaking ayon sa puso ng Diyos, no? Kaya po tinatawag po siya na a man after God's own heart. Amen? So, ang paghihintay po ay hindi pagkabigo. Amen? Kung naghihintay ka ngayon, hindi po yan pagkabigo. Kung sobrang tagal niya na pinalangin mo, hindi po yan pagkabigo. Kundi yan po ay paghuhubog sa atin ng Panginoon Diyos. Amen? At wag po nating minamadali ang Panginoon. Okay? Wag po nating minamadali ang Panginoon Diyos. May panahon siya para sa ating lahat. Amen? So, sabi dyan, no? Faithfulness in the field. So sabi dyan sa awit 78, 70 to 72. So dito po sinabi dyan, no, na basahin po natin. Okay? So pinili ng Diyos si David upang maging lingkod niya. Kinuha siya mula sa pagpapastol ng tupa at ginawang hari ng Israel ang mga mamamayang kanyang hinirang. Katulad ng isang mabuting pastol, inalagaan niya ang mga Israelita ng may katapatan at mahusay silang pinamunuan. Amen? So pinili niya si David mula sa pag-aalaga ng mga tupa, ginawa siyang pastol ng kanyang bayan. Amen? Okay, mula po sa pag-aalaga ng mga tupa, ginawa po siyang pastol ng kanyang bayan, no? Yung bayang pinili. Amen? So tayo po, no, kaya mo bang maging tapat kahit walang pumapalakpak po ba sa atin? Kaya po ba nating maging tapat kahit wala po nakakakita sa atin? No, magpapatuloy ka bang maglingkod kahit parang walang nakakapansin sa atin? Amen? Anong gagawin mo kapag inanoint ka na ng Diyos pero ibinalik ka pa niya doon sa bukid? Okay? So isipin mo po si David, mga kapatid, taon ang lumipas bago siya naging hari. Amen? So anong ginawa niya habang inihintay niya ang katuparan na yon? Katuparan ng pangako ng Diyos. Amen? So David's faithfulness in small things. Amen? So hindi po nagreklamo si David. Hindi niya tinanong si Samuel na kailan ba ako maupo doon sa trono kasi inanoint na siya as a king eh. Okay? So kailan po ba ako maupo doon sa trono na yon? Sa halip, nagpatuloy siyang magbantay ng tupa, tumugtog ng alpa sa hari at maglingkod, no, kay Saul ng tapat. Amen? So may simpleng bagay, no, ay mga simpleng bagay po na 'yon, no, pero ginawa niya ito na may puso para sa Diyos. Amen? Mga kapatid, huwag mong mamaliitin ang maliit na gawain. Kahit nag-aayos ka lang ng upuan, kahit nagluluto ka, no? Kahit sa mga maliliit na gawain, huwag po nating maliitin. Bakit po? Kasi diyan po sinusukat ang ating puso. Amen? Sapagkat ang taong tapat sa maliit ay pagkakatiwalaan sa mas malaki. Amen? So sa gitna ng katahimikan po, no, at kawalan ng pansin, si David po ay tapat. Amen? So nag-aalaga po siya ng tupa. Kumbaga po inuuna niya yung mga mahihina. So nilalabanan niya yung mga leon, at also, handa siyang ipaglaban kahit walang nanunood, no? Kahit walang nakakakita sa kanya. Tumutugtog siya ng alpa sa hari at naglingkod. No? Naglilingkod siya kahit hindi siya yung, kumbaga, yung pinakabida. Okay? So, wala pong posisyon, no? Kahit na wala tayong posisyon, pero meron tayong puso. Amen? Kahit wala kang posisyon, sa church man yan, sa kaisa nyo man yan, kahit wala kang posisyon, kapatid, pero meron tayong puso. Okay? Wala tayong corona, pero may karakter. Amen? No, wala tayong corona katulad ng hari, pero meron tayong karakter. Amen? So, ang tunay na leader po, mga kapatid, no, ay hinuhubog hindi doon sa trono mismo. Okay? Kundi sa katapatan, sa simpleng tungkulin. Amen? Doon po tayo hinuhubog doon sa private place. Amen? Kung tayo, mga kapatid, marami kasing akala natin, doon na ako mag-aaral about leadership.
pag nasa leadership na ako. Pag nasa leader na ako. Doon ako mag-aaral about sa mga about leadership pag nasa loob na ako ng leadership. Okay? Okay? So, kumbaga, yun ang akala natin. Kumbaga tayo po, dapat bago tayo maging leader, pinaghahandaan na natin. Amen? Kasi kung nagsasanay na tayo ngayon pa lang, na kahit hindi pa tayo naging leader, nagsasanay na tayo ngayon pa lang, is baka leader ka na, kung nagsasanay na tayo noon pa lang, is baka ngayon leader na tayo. Amen? So, true leadership is forged not on the throne, but in the faithful service to simple tasks. Amen? So, meron pa akong ilustrasyon pa sa inyo. Lulubusin ko po ito sa inyo kasi baka next time pa po ako ulit nakabalik. Okay? So, hallelujah. Okay, so ito po, no, meron pa akong isang ilustrasyon. No? May isang hari. May isang hari po na aalis po siya, and meron siyang 3 servant. Okay? Si servant 1, si 2, and si 3. Okay? So meron siyang 3 servants. Aalis po ang hari. Ngayon, pinatawag niya yung 3 servant niya. Sabi nung hari sa kanya, sabi sa kanila, aalis ako na sa loob ng 1 taon, babalik ako. And meron siyang butong ibinigay sa kanila, mga buto. No, buto. So binigyan yung 3 ng mga buto, and sabi ng hari ngayon, pagkabalik ko, itanim nyo yan, yung mga buto na yan, itanim nyo yan, and pagbalik ko, kung ano yung itinubo ng inyong halaman na yan, is yun yung halaga na kung anong halaga rin yung gantimpala na ibibigay ko sa inyo. Okay? So, ngayon na, umalis na po yung hari. No? Bumalik na sila sa kanya-kanya nilang pamamahay. Itinanim na nila yung kanilang mga buto, itinanim na. So, yung isa po doon talagang dumaan na ng 1 buwan. Dumaan na yung 1 buwan na pagdidilig niya, araw-araw niyang dinidiligan, inaalagaan yung buto na yun, hindi pa rin tumutubo. Nag-aalala na siya. Kasi 1 taon, babalik yung hari. Amen? So tapos po mga kapatid, dumaan na po ng 6 na buwan, wala pa rin, pero araw-araw po niyang dinidiligan. Araw-araw niyang inaalagaan. Araw-araw niyang binibisita yung buto na yun, pero wala talagang tumubo. Wala siyang nakikitang improvement doon sa halaman na yun. Dumating po yung linggo na lang, babalik na yung hari, wala pa rin. Wala pa rin tumubo doon sa halaman na yon. Okay? So nag-aalala na siya, nalulungkot na siya, parang gusto niya nang sumuko. Gusto niya nang sumuko sa sa pagdidilig ng halaman sa buto na yon, kasi hindi po talaga tumubo. Okay? So dumaan na yung araw na yon, pinatawag na sila kasi dumating na yung hari. Ngayon wala pa rin talagang tumubo doon sa yung kaang, yung pat. No, wala pa rin tumubo na kahit ano. Pero sabi niya, hindi ko na lang dadalhin to. Iiwan na lang niya, tapos pupunta siya dun sa hari. Kasi bumalik na yung hari nila eh. So ngayon po, sabi ng asawa niya, hindi, dalhin mo pa rin yan. Dalhin mo pa rin yung yung paso na yan. Okay, so dinala niya po doon sa kaharian. Nandun po yung kasamahan niya, yung si 1 and 2. Talagang tumubo po ang kanilang mga halaman. Tumubo po ang kanilang mga halaman ng araw na yun. Tapos humarap sila sa hari. Tapos siya, bukan lumilingon siya, tumubo ang sa kanila, yung sa kanya po ay hindi. Buto lang talaga. Wala talagang tumubo sa kanyang pat. So sabi po ng hari ngayon, mamimili kasi ang hari kung sino yung kanyang gagantimpalaan. Okay? So sabi ng hari ngayon, may napili na ako at ang napili ko ay itong number 3. Yung hindi tumubo. No, bakit po? Bakit siya po ang pinili? Kasi ang pinaliwanag ngayon ng hari sa kanila, na ngayon ng hari, yung buto na ibinigay ko sa inyo ay mga patay yun. Mga patay yung buto na ibinigay ko sa inyong lahat. So maaring itong 2 ito, pinalitan nila yung buto na walang nakakakita. Pero ito, araw-araw niyang diniligan, inalagaan, binisita, araw-araw niyang ginagawa at inaalagaan kahit walang nakakakita sa kanya. Amen? So ganun din po tayo mga kapatid. Kahit wala po nakakakita sa atin, gawin po natin ng may katapatan. Amen? Hindi po natin kailangan ng audience ng marami, kundi ang Diyos lamang. Amen?
No? Kaya lahat po ng ibinibigay sa atin, gawin po natin na may katapatan. Amen? Katulad po ng servant na ito, na talagang pursigi siyang diniligan yung buto na yun kahit hindi isang taon ba naman niyang ginawa yon. Walang nakakita. Amen? Pero yung dalawa, no, maaring pinalitan nila yung buto na yon para lang tumubo. Para lang, in short, nandaya sila. Okay? So, hindi sila naging tapat sa hari. Okay? Amen po? So, parang tayo lang din po, no, mga manggagawa dito sa simbahan, no, yung mga laging maaga, laging naglilinis, no, yung walang walang kahit hindi napapansin, okay? Pero prayerful pala 'yan. No? Grabe pala manalangin 'yan. No? Kahit sinasabi kumbaga, hindi natin pinagyayabang na tayo nagpi-pray. Pinag-pray ko kasi 'yan. Pinag-pray ko kasi yan kaya nangyari 'yan. 'Di ba? Doon pa lang mali na tayo. No? Kumbaga parang sa puso natin, no, sa puso natin. Kumbaga yung mga tahimik lang pero yan pala yung pinaka prayerful, no? Tingnan po natin diyan, baka nagpi-pray na yan, na naging prayer warrior na yan diyan. Okay? Wala, natutulog na. Okay. So, no, so sa mata po ng tao, mga kapatid, no, sa mata po ng tao wala pong stage, no. Sa mata po ng tao or wala siya sa entablado or sa stage, no. Pero sa mata ng Diyos, siya po ay isang mandirigma sa panalangin. Isang lingkod sa tahimik na paraan. Amen? So, bawat walis po natin, bawat tahimik na pananalangin po natin, mahalaga po yan sa Panginoon Diyos. Amen? So, sa simbahan po natin ngayon, no, yung mga naglilinis, yung mga intercessors, mga tagasalo, no, tagasalo ng bisita. What I mean is yung mga tagasalubong ng bisita, yung mga sound crew, amen? Yung mga nagfa-follow up, no, ng mga bisita, hindi lamang tuwing Sabado na fina-follow up kasi church Sunday. No, dapat nung Martes pa lang, nung Lunes pa lang, nung Miyerkules pa lang, fina-follow up na natin sila, no, para magsimba. Okay? Or fina-follow up para hindi lang din magsimba. No, para kumustahin natin sila. Yung mga taong yon, yung mga nagfa-follow up, kung lagi kang, papasalamatan niyo po yung mga taong yon. Yung lagi kang ini-invite sa church, pasalamatan po natin yung mga taong yon. Dahil, sila po ay ginagamit ng Diyos para dalhin po tayo dito sa simbahan. Amen? So, lalo na yung mga nagluluto din, yung mga nag-i-evangelize, no? Mga nag-i-evangelize, lalo na yung mga prayer warrior natin. Amen? So madalas hindi po sila nababanggit sa harapan. Pero maaring sila po ang David sa atin ngayon. Amen? Hindi pansin ng tao pero pansin na pansin ng Diyos. Pansin ka man ng maraming tao pero hindi ka pala pansin ng Diyos. Hindi ka kilala ng Diyos. Yun po ang mas mahirap. Amen? So principle of faithfulness, ang mga laban sa publiko po ay napapanalunan sa mga panahong ikaw lang at ang Diyos. So si Goliath po ay hindi tinalo ni David dahil magaling siya mangdirigma. Amen? Tinalo niya ito dahil meron na po siyang pribado na tagumpay laban sa leon at sa oso. No? Amen? So ang tunay po na laban ay hindi po sa entablado or sa stage or sa mga maraming nakakita sa atin, kundi sa lihim na buhay. Amen? Paano ba tayo, ano ba ginagawa natin pag tayo na lang mag-isa? Okay? No, kundi doon po tayo nananalo or ang tunay na laban is doon po sa lihim na buhay panalangin natin. Amen? So, yung personal na kabanalan, no, at simpleng pagsunod. Amen? Sa Panginoon Diyos. No, magugulat na lang po tayo. Marami na pong magsasabi sa atin. No, mga kapatid po natin, magugulat na lang yan. No, maraming magkakapansin, no, na nagbabago ka, nag-grow ka. No, sasabihin nila na nag-grow ka. Amen? No, papuri po sa Panginoon Diyos. Amen? So yun pong maganda siyang pakinggan, no, nakaka-encourage siya. Pero mas maganda pa rin yun, no, na hanggang sa pagbalik ng Panginoon Diyos ay maabutan niya tayong tapat na naglilingkod sa Kanya. Amen? So, nakita po natin dito si David, no? From pasture to palace. Okay? So, ang paglago po ay hindi biglaan. Ito po ay bunga ng araw-araw na pagsunod at pagtitiwala. Amen? So, hindi po agad-agad na naging hari si David. Okay? Although siya po ay inanoint na
na as a next king, no? Kasi tinanggihan na ng Diyos si Saul. Amen. So, hindi agad-agad naging hari si David, pero araw-araw sumusunod siya sa Panginoon Diyos. Araw-araw nagtitiwala, araw-araw tapat siya sa Diyos. Amen. Hanggang dumating yung panahon, mga kapatid, no, mula sa pastulan, inaakyat siya sa palasyo. Amen. So, tayo po ba, mga kapatid, tapat po ba tayo sa lihim na lugar? Amen? Tapat po ba tayo kapag tayo lang mag-isa? Kapag walang nakakita, umaawit pa rin po ba tayo sa Panginoon? Okay? Kapag walang nakakita, nananalangin pa rin po ba tayo? Amen? So, God doesn't call the qualified. He qualifies the called. Amen? So, long before David wore a crown, he carried a staff. Amen? And before the palace, there was the pasture. Amen? Before the public victories, there were private battles. Amen? Won in silence and won in secret. Amen? Maaring tayo po ay tinawag na ng Diyos. But you're still in the field. Amen? You're praying, you're serving, staying faithful, pero wala pong nakakapansin sa atin. Amen? Let me remind you, mga kapatid, no? God sees. Amen? Nakikita niya ng Diyos. Alam niya ng Diyos. And God is shaping us, no? And God is shaping you. Amen? So, kaya magpatuloy ka, magpakalalim ka sa panalangin, magpakatatag ka sa pananampalataya, magpatuloy tayong sumunod kahit walang nakakakita. Amen? Dahil God is not looking for the famous. He is looking for the faithful. Amen? And the faithful are strengthened in the secret place. Amen? Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa lihim na lugar at turuan mo po kami, Panginoon, na maging tapat kahit wala pong pumapalakpak po sa amin, Panginoon. Hubugin mo po kami, Panginoon, sa katahimikan. Palakasin niyo po kami, Panginoon, sa panalangin at gamitin niyo lamang po kami, Panginoon, sa tamang panahon. Maraming salamat po, Ama. Sa iyo ang papuri at kaluwalhatian. Ito po ang aming samot dalangin. In Jesus' name. Amen. Purihin po ang Panginoon. Amen. Amen. Purihin ang Diyos.